gagawin natin, nandiyan dyan lahat, no? Nandiyan po yung US na ano. Bakit wala yung subtitle? Baba, sir. Yung magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Ha? Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsa nyo lang ang pera. So magandang hapon po, magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-BBM yan. Welcome po sa aming ika-13 episode ng Salamat PBBM. Nakita nyo naman, napakabilis ng panahon. Kailan lang first episode namin, ngayon 13 episode na. Napakabilis talaga. By the way, ako po pala si Palerista. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, meron po akong YouTube ha, bagong-bago yun. Please subscribe po. Doon po yung matinding mga balatan natin kasi sa Facebook medyo mabait tayo ngayon. So ito po, pakilala ko muna itong dalawang kasama ko. Ito po una si... Ako po si Yayam Dizon, mga kayayam, mga ka-BBM. Maganda po ang ating podcast ngayon. Marami po kaming inhandang mga topics or mga issues para pag-usapan ngayon. At kung gusto nyong hindi mawala ang 1/3 ng inyong buhay, panoorin niyo po kami hanggang sa katapusan. Ayos yan. Magandang gabi po. Ako naman po si Ika Coffee. Nako, interesting po yung ating discussion. Make sure na mag-engage po kayo dyan sa comment section. I-comment nyo po nasa ang lugar po kayo. Isa-shoutout po natin yan. At baka may mga tanong kayo, may mga suggestion kayo, pwede nyo pong ilagay dyan sa comment section. At huwag kakalimutan, i-share nyo muna ito para marami po tayong marating. Marami pong mga ka-BBM na makapapanood po at malalaman nila yung mga good news mula sa nakalipas na linggo. Oh, yan. Narinig nyo yung dalawang gwapo nating co-host. Si Kakopi at saka si Yayam Dizon yan. Gusto ko lang i-clear siya gwapo. Mas Ako gwapo. gwapo. Ako cute. Cute. Pwede. Oh, cute. Sa'yo na yung cute. Parang masama loob ng isang operator na kasimangot So yung mga ka-BBM, ito yung 13th episode namin ng Salamat PBBM at as usual, napakarami natin pag-uusapan, napakagandang balita sa lahat ng mga Pilipino dito sa mundo kasi lahat ng mga proyekto ni PBBM malalaman natin dito. Unang-una na. Ito, pampaganang topic talaga to. Ano ba yan? Viral talaga to. Talagang maraming konti yung minute ulo rito kasi konti na lang sila eh. Sino yan? Yung Sino yan? nag-unfollow, 200,000 lang yung nag-unfollow. Ibig sabihin yung 32 million, 200,000 na lang. Ito po, pag-usapan natin yung jet ski holiday ha. Alam nyo naman si Meme Vice, ganda. Viral talaga ngayong ditong linggo na to kasi meron siyang jet ski holiday na talagang kinagalit ng mga maiketed. Syempre, alam mo naman si Vice, komedyante, talagang kahit artist siya, sa concert niya, nagpapatama siya. Diba? Marami nasaktan. Konti na nga lang sila. Konti na lang. Ilan nila? 200,000? 200. Kasi yung 10 million yung followers ni Vice. 20 million, naging 19,000. 19,800,000. 19,800,000 na lang. Akala ko ba sila yung nagpanalo kay PBBM? Uni-uni nila yun. Yun yung masakit kasi katotohanan naman yung sinabi ni Vice Ganda di ba? Oo. Promise ni Digong yan, pag nanalo siya, sige pupunta siya dyan sa West Philippine Sea, magji-jet ski. May kasabihan tayo, ang pikon talo Correct. Diba? Bakit naman si PBBM ginagawan din ng spoof dun sa correct. sa concert na yun? Mga katatawanan na spoof na ginagawa kay PBBM, hindi naman nagre-react ng ganyan, di ba? Kahit tayo, bilang followers or supporters ni PBBM, hindi naman tayo nagre-react.
violently to the point na mayroong usap-usapan na i-declare pa daw persona non grata si Vice Vice Ganda. Ganda. Alam mo kaya hindi tayo nagre-react, kahit si PBBM hindi nagre-react. Alam kasi natin, hindi totoo yun at biro lang yun. Correct. Pero sa kanila, tagus buto eh. Doon naman labas ang tunay na ugali ng mga dilis Oo. sa double standard. Oo. Kapag si tatay nagbiro, di ba? Okay lang sa kanila. Kayo naman, di naman kayo mabiro joke lang yun Pero kapag ibang tao na, biniro sila, hindi ka na naawa sa matanda, tinadyakan mo na, nakaluhod na, tinadyakan mo pa. Sabi, wala raw respeto sa dating presidente. Sabi ng mga dilis, wala raw respeto. Bakit sila ba may respeto ba sa presidente natin ngayon? Palarista ka, Kopi. Palagay ko, hindi pala kasi nila na experience yung stand-up comedy Correct. Baka Diba? hindi pa nakapag-gano. Hindi sila Comedy sanay bar. Guys. Mahal ba yung entrance sa ganyan? Meron ka na agad 300, 400, minsan 500 pa, entrance fee pa lang. Hindi Baka nila hindi nila kaya. kaya, kaya hindi nakakapanood ng stand-up comedy. Hindi nila kaya. Na, Hindi nila kaya. tayo, sanay tayo nanonood ng ganyan. Minsan talagang yung pambabalahura ng mga host sa, di ba, sa comedy bar, talagang matindi. Basta huwag ka uupo sa harap. Ako pag medyo palapit-lapit na yung Bakit host, sa harap? gagawin ng pulutan. So pag papalapit na sa iyo, mag-CR ka na kagad. Kasi kakawawa ka. Totoo. Ngayon, merong mga ibang mga politiko sa Davao na nagbigay ng ano kay Vice, nagbigay ng mga statement. Hindi raw maganda yung ginawa niya kasi wala raw respeto, pero hindi naman siya ginawang persona non grata pre, no? Wala pa. Wala no. Walang ganyan. Tsaka Yung babaw naman. Yung ibang vloggers, pero pang tanong ano ba daw nagawa ni Digong sa kanya para ganunin niya? So, sobrang drama, no? Si Roque, ganyan ang linyahan ni Roque. Hindi pa kasi nila alam. Siguro hindi rito, itong mga to hindi nakakapanood ng mga palabas ni Vice sa sine. Hindi nila kilala yung ugali ni Vice na palabiro, na malakas mangantsaw, di ba? Nagkataon lang, yung kinantsaw, masakit talaga sa buto kasi tabusan, kasi totoo. Ba? Yun ang hindi nila matanggap talaga. Kaya sila ngayon, talagang binoboykot yung McDo. Ang problema, habang binoboykot nila, may picture na kumalat, si BP Sara kumakain sa McDo. At saka yung Shopee daw. Pero maya-maya may kumakatok. Shopee po. Oo, yun ang, ano pa ba yung mga ina-endorse ni Vice? Marami, di ba? Hindi nila, alam mo, dati galit sila sa kakamping na nakakancel. Ngayon, ugali nila, mas masahol pa sila sa kakamping, di ba? Ibuboykot yung mga produkto ni Vice na hindi rin naman nila talaga kaya kasi McDo na nga lang afford nila. Pero tayo mga BBM supporters, hindi natin ginagawa yun. Ay, Alam niyo kung bakit? Kasi may utak tayo Diba? Alam naman natin na walang nangyayari sa mga cancel culture. wala yan. Malabong-malabo yan. McDonald's, i-boycott mo, ginagalit sa mga anak nyo. Mga apo nyo, di ba? Tsaka, doon na nga lang yung mura di ba? Correct. Ngayon, eto, magandang pag-usapan natin to kasi seryoso to. Dako naman tayo doon sa West Philippine Sea kasi medyo napahiya yung malaking bansa dyan, yung China, napahiya talaga dyan kasi alam naman natin, binubuli nila yung mga mangisda natin, pati Philippine Coast Guard, ang nangyari, karma. Pero ganito pala kasi istorya niyan. Yung mga mangisda natin, nandun sa Bao de Masinloc, pinapaalis ng mga Chinese Coast Guard. Ngayon, syempre, itong Philippine Coast Guard sa Maclolo, hanggang nagkagirean yung barko sa barko, i-water cannon yung Philippine Coast Guard natin, hindi lang tamaan ng water cannon kasi mabilis yung barko. Dahil bagong bili pala yun. Bagong bili ni BBM. Kaya mabilis, hindi maabutan ngayon. Sa Maclolo ngayon, yung PLA, yung warship ng China. Sa Maclolo. Babanggain sana yung barko natin, babanggain. Sobrang bilis nga. Pag bilis, walang preno-preno yun Yun, nagpreno sa kanya yung Coast Guard. Pero di ba yung sa atin, BFAR ship yan? Hindi naman yan Coast Guard Hindi. ship. Kaya yun ang nangyari. So, Imbis na mabanggaan nila yung sa atin, ang babangga talaga dapat doon sa barko natin yung PLA, yung warship ng China, yun ang babangga sa gilid ng barko natin. Pero malaki yung pinsala doon sa barko ng China, yung Coast Guard nila. Ang May pinsala dalawa pa kang na maalam na Chinese Coast Guard. Dalawang na maalam Ayun sa ang kanila. hindi maganda nangyari dahil merong buhay na nawala. Pero maganda dito. Doon mo makikita rin yung humanity ng ating mga empleyado ng BFAR, or kung sino man nagpapatakbo ng ship na yon. Dahil alam niyo ba, nag-offer pa ng help sa Chinese Coast Guard itong mga Pilipinos kung sakaling kailangan nila ng medical help. But they did not respond. Hindi sila kasi respond. siguro kahiyaan na rin, di ba? Pero doon mo makikita kung gaano kabuti ang loob ng mga Pilipino. Kahit sa gitna ng ganyang trahedya na pinipilit kayong
ibaba, no, binubuli kayo at muntik na rin kayong binangga ng mas malaking ship, no, ay nagkaroon pa sila ng kagandahan ng loob para mag-offer ng tulong. Oh, yan ang hinangaan ng buong mundo sa Philippine Coast Guard. Kasi saka nga naman nakita, tinatarantado ka na, ginagago ka na, ginabalahura ka na, tapos o-offeran mo pa ng tulong, di ba? Yan yung hindi kayang gawin nung Chinese Eh Coast sa Guard. buong mundo, ang pangit ng optics na yan. Di ba? Correct. Una yung optics nung picture nung Chinese Coast Guard vessel na heavily damaged. Ah. And then meron dalawang tauhan nila na namatay na sila rin mismo ang cause. And itong pag-offer ng help naman ng Philippine government representative doon. Oh, balita yan buong mundo no? Kahit saan ka magtingin ng Kahit international saan. media, yan ang binabalita. Yan ang ayaw ng China. Totoo. Yung napag-uusapan sila sa buong mundo, yan ang ayaw nila. Sana maging lesson na yan sa gobyerno nila na itigil nyo na yung kakahabol. Teritoryo din naman natin yan Buti naman kung naghuhukay yung ginagawa ng mga barko natin dyan, hindi naman nagsusupply ng mga pagkain sa mga mangingisda. Diba? Nag-escort doon sa ating mga mangingisda. Bakit kailangan yung i-water cannon yan? Bakit kailangan yung palayasin sa teritoryo mismo namin? Hindi kasi feeling talaga nila sa kanila yung West Philippine Sea. Dahil nung nakaraang administrasyon, ay halos talaga ibigay na yung West Philippine Sea dahil tubig lang naman daw yan Di ba? At yung dokumento na pinanalo natin sa UNCLOS. sa Europe, Papel lang yun. UNCLOS, papel lang yun. So, talagang walang halaga kumbaga sa dating administrasyon na ngayon ay hindi ganyan ang pananaw na ating kasalukuyang Pangulo. O kasi biruin mo, may arbitral ruling na, di ba? Favorable sa Pilipinas yan. Nagkaroon pa ng gentleman's agreement. So that time, during that administration, lumalakas tuloy yung loob ng China. Hindi Yun nga nag-agree ang na tayo mali doon, dyan no? Meron ng UNCLOS decision, tapos merong gentleman's agreement na parang binuvoid mo yung decision ng... Correct. Yung pangyayari na yan, yung mga dilis dyan tahimik, Bakit naman daw? hindi sila nagsasalita diyan. Kasi tinatamaan yung idol nilang nakakulong doon. Kasi syempre, di ba, halos ipamigay na nga yung dagat, tapos nagkaroon ng ganyan. Ayaw kasi nilang si PBBM, umaangat, hinahangaan sa buong mundo sa pinapakita niyang tapang. Pero sabi ni PBBM, walang atrasan. Gagampanan lang yung tungkulin na pagtanggol ang West Philippine Sea. Di ba? Oo. Yan At ang pare presidente. pagtanggol yung West Philippine Sea kahit Weak leader pa yan. mag-jet ski siya doon. Ginawang kakatawanan doon. At consistent si Presidente dyan. Remember, during the campaign niya, ang sinasabi niya, not a single inch of our territory ang isi-surrender. Ngayon, Presidente na siya. Kahit sa ibang bansa siya, sa pakikipag-usap niya kay Trump, yan din ang sinasabi niya. Di At ba? consistent siya doon. Consistent. Hindi Consistent nagbabago. siya doon. Oo. Ipagtatanggol namin ang aming teritoryo. At hindi lang sa salita, sa action. Sa action din. Di ba Correct. sabi niya rin sa press conference, hindi tayo tatalikod dyan, hindi tayo tatakbo. At hindi talaga tayo atras, Hindi di tayo ba? atras, di ba? Matatapang ang mga Pilipino. Yan yung nagustuhan sa kanya ng mga, alam niyo naman yung mga dilaw, dati binabati ko siya, di ba? Yan ang nagustuhan sa Oh, kanya. tama ka dyan, Palarista. Yung stand niya sa West Philippine Sea na talagang, kasi syempre yung nakaraan, halos ipamigay na, halos ibenta na, di ba? Yung stand niya ni PBBM, may pinaglalaban niya kung ano yung sa atin. Yan ang Kaya yung nagustuhan mga sa kanya dating ng mga dilaw. anti-Marcos, Oo. marami sa kanila ngayon na nagkakaroon na ng magandang pananaw tungkol kay PBBM at sa mga pulisiya na pinapatupad niya. Oo. Napansin ko rin sa Twitter, sa Facebook, mapapansin mo yung mga post na I did not vote for BBM, pero ganyan. ganun? dami na, Uso, dami na. uso, uso. Eh, Yan ang yung gaganda mga ng tweet. write-ups, ha? Oh? Ang gaganda ng write-ups. Yan yung mga dilaw yan, Yes. mga Mga dilaw yan. Mga matatalino, yung mga write-ups nila, napakaganda. Bakit Galing, yung no? mga dilis pa walang rights up ng mga yan? Meron. Kaso verbal, mura. At saka solicit. Ayun, yun ang right up nila. Solicit. Solicit. Then, meron silang pinakamagandang comment. Ano daw? Ha 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 ha. Alam nyo mga kababayan, Trolling. sa mga OFW dyan sa mga kababayan natin sa ibang bansa, yan. Huwag kayo basta-basta magpapaniwala sa mga dilis vlogger o kahit sinong dilis dyan na nagsusulisit na gagamitin yung isang politiko na nakakulong kasi talagang kalat na kalat yan. Marami mga dilis dyan na nagsusulisit. Kaya sila mismo nagkakaaway-away sila. Ingat-ingat kayo, nag-aaway-away na yung mga yan dahil sa pera. Hindi gaya namin, di ba? Nanatiling mga... We're cool! Di ba? Kasi mapera ka daw. Marami ka daw pera. Mukha lang, pero di ako pera. Lodi po namin si Palarista. Lodi po namin to eh. Hindi kailangan So, ito. malulisit. Ito pa. Katapos ng West Philippine Sea, na pinakita ni PBBM na katapangan sa paninindigan sa West Philippine Sea, ito pa. Ibang klaseng katapangan naman to. katapangan to, ni weak leader. Ha? Weak leader pa yan, ha? Oo. Ito, nagludsad siya ng website na kung saan, ang tinawag niya rito, isumbong mo sa Pangulo. Kung saan ikaw bilang ordinaryong Pilipino,
pwedeng magsumbong direkta mismo sa ating presidente dahil mismong si PBBM nagsabi na babasahin niya yung mga comment dyan, yung mga sumbong niya, mga sumbong araw-araw. Anong masasabi niyo dyan sa website na yan? Okay ba o okay na okay? Sa akin, I think President Bongbong Marcos is doubling down on his mahiya naman kayo SONA pa. Ang ibig sabihin doubling down is he's reaffirming, he's intensifying yung kanyang SONA speech kung saan sinabi niya mahiya naman kayo. At pinapatamaan niya dito yung mga public servants, no, na nambubulsa ng mga pondo, no, galing sa mga projects ng flood control. Hindi lang yung mga public servants kasi it takes two to tango di ba? Kasama na rin dyan yung mga kontraktor na nakikipagsapuatan sa mga opisyal ng gobyerno. Doon sa opening video natin very strong yung statement ng presidente At ginagawa niya na ngayon. Diyan sa website na yan, chinek ko kasi yan sumbong mo sa Pangulo.ph. Ang maganda dyan, i-type mo lang yung lugar. Halimbawa, saan ka nakatira? Halimbawa, Makati. Makati. Makikita mo dyan lahat ng mga projects, mga flood control projects sa Makati. Magkano yung presyo? Diba? Andiyan dyan na yung detalye. Kung makita mo dyan, sa barangay namin to may flood control projects dyan, pero wala, hindi nag-exist. pwede ka sumbong yun. Pwede ka mag-send ng feedback. Pero panawagan din, syempre, huwag ka naman gumawa-gawa na lang ng kwento para siraan. Di ba? Huwag galit ka kay mayor o galit ka sa kay congressman, gagawa ka ng kwento nang hindi naman totoo. Di ba? Dapat supported with evidence yan. Picturean ninyo. Nakalagay dyan sa halimbawa sa isumbong sa Pangulo.ph, completed na yan, pero nakita mo nakatenga yung tulay, that's the time na ireklamo nyo yan. Sa tingin ko, malabo yan magawa yung mga loloko-loko. Kasi, di ba may account pa rin yan? Kaya malabo pa rin yan magawa na magloloko ka. Matitrace. Ako Kaya nga. meron talaga. Kasi yung ibang accounts naman, fictitious accounts. Bagay. Ako nga, tininan ko nga yan. Tininan ko yung lugar namin. Ba, ang daming flood control. Anim. Wala lang ako time ngayon kasi busy. Pero sa linggo siguro, puntahan ko kung totoo ba yung mga flood control na yun. Kasi isang barangay, 6 yung flood control. Wow. Hindi na kayo binaba. Baha pa nga rin. Pag umulan niya, pasok lahat sa tindahan ko Kaya nga nagtataka nga ako, may flood control pala ron sabi na bibisitahin ko talaga yan sa linggo para Yung malaman initial ko. na pinakita ng Pangulo na isang araw, doon mo makikita merong mga glaring example Correct. Kumbaga may red flags talaga. Katulad na meron siyang nilagay doon na top 10 na 15, top 15. Top 10 na provinces na flood prone. Tapos pinakita niya rin doon yung top na mga nakatanggap ng flood control projects. Merong mismatch 'Di ba? At merong mga LGUs, may nagsasabi, parang hindi namin nararamdaman o hindi namin alam yung Correct. flood control projects na yan. Like sa Bulacan, sabi ni Governor Dan Fernando, wala kaming alam dyan. Samantalang sila yung pinakamarami atang natanggap na projects. Insertion. Oo. Tapos ang kagandahan dito, mga ka-BBM, mga ordinaryong tao nagrereklamo na. Correct. In fact, kahit sa akin lang, kung alam nila, meron tayong Salamat PBBM podcast, ang dami nagchat-chat sa akin. At kahapon may nagchat sa akin. No? Tignan nyo, sir, yung Palawan. Mga ganyan. Tignan nyo, sir, yung Pasig. Yung sa Pasig, yan yung binabanggit ni Vico Soto. Di Yung ba? kalaban niya sa politika, no? Oo. Actually, ito, participatory governance, malaking bagay yan Kasi ini-engage mo yung citizen sa pamamahala, di ba? Pag nakita kang reklamo, sige, ibigay nyo sa amin yan. At assurance sa presidente dyan, sabi niya lahat. Lahat ng mensahe nyo dyan, babasahin ko yan isa-isa. At ang maganda dyan, halimbawa, example natin, na-mention naman natin si Vico Soto, ang alkalde ng Pasig City. Dyan mo check. Halimbawa, itong contractor na yan, 5 projects na kuha niya, ganito kalaki. Check mo dyan, nagbayad ba ng tax yan sa LGU? Di ba? Totoo ba na nag-i-exist yung mga programa na yan? Kumbaga nagbukas ka ng Pandora's box, magsisimula ng investigasyon. Katulad Susuriin yung sinasabi nga yan ni Mayor Vico Soto, may lumabas na report, kanina ko lang ata nabasa, na siyam na companies dun sa nilabas ni PBM affiliated with just one group na nakakuha ng maabot na 31 billion worth of flood control projects. So yan ang mga talagang dapat tignan talaga ng ating pamahalaan. Itong ginawa ni PBBM na to, kung di ako nagkakamali, parang first time na presidente gumawa niyan, na magsusubong direkta sa kanya. Ay nako, Palerista, ultimong si Pinoy, yung kanyang daang matuwid, hindi nagawa yan. In fact, nagkaroon pa sila ng issue tungkol sa DAP, di ba? Saka yung sa impeachment ni Renato Corona. Justice Renato Corona, So, hindi niya nagawa, yung daang matuwid. Si PBBM lang talagang gumawa nito, Naglakas loob na isiwalat itong mga ganito. At umpisa pa lang yan, Sa tingin ko, tatapusin to.
Dahil kung di tatapusin ni PBBM, siya ang malalagay sa alangan eh. Oo. Di ba? So, anong sinasabi ngayon, Kakopi, ng mga critics, bashers niya noong 2022 before the elections, no? Na kung ano-ano inaakusa kay PBBM. ang sinasabi nila, most corrupt. Oo. Di ba? Gagayahin yung tatay. Yung kanyang mga aligasyon, di ba? Mag-violate ng human rights. Correct. Napapahiya sila. Wala, Oo. may pinatay na ba? Wala. Tuloy. Kung lang mo pa, hindi makapatay si BBM. Ngayon, kaya ngayon nagugulat ang tao eh. Kaya kahit mga editorial ng mga newspapers, maganda yung sinasabi, no? Because yung presidente na inakusahan na corrupt, no? Pamilya corrupt, magmamana ng corruption, ay siya ang parang nagiging corruption czar natin ngayon. Namumuno sa paglaban sa corruption. Actually, malaking ano to eh. Sigit ko lang, no? Itong pag-amin ng presidente na nag-exist itong corruption sa baba, di ba? DPWH for instance, no? Or saan mga LGU yan, yung pag-amin, kahit na magiging negatibo yung impact niya sa gobyerno, kasi isipin ng tao, grabe naman, corrupt naman ng gobyerno. Pero kailangan gawin to ng presidente para mahinto na yung sistema. Kasi for the longest time, every decade, nangyayari yan eh. Kinaugalian na eh, naging practice na yan. So ito pala, may sinabi pala si Vico Soto na six stages ng corruption ayon kay Mayor Vico Soto. Hindi sa akin, baka sabihin niyo, invento ko to. Una, una pa lang, bidding pa lang, may anomalya na o sabuatan na. Totoo yan. Pangalawa, substandard ang proyekto o minsan guni-guni lang, walang totoong Ghost ginagawa. project. Oo. Pangatlo, malaking SOP, nako totoo yan. Minsan kalahati o higit pa ng project cost na pupunta sa bulsa. Yan, totoo yan. Hindi nagbabayad ng tamang buwis sa BIR. Kulang sa zero. Kulang o zero. Kulang o zero ang binabayad na business tax sa LGU kahit top contractor. Ang huli, pumapasok sa politika gamit ang maliit na porsyento ng nakaw bilang tulong para Magmukhang mabait. Ay, sinasabi ko ng Yan nga. Model V. Oo. Gaya kay Vico Soto. Oh, ito galing kay Vico Soto, hindi ko inimbento 'yan ha. Ngayon, etong Palerista, ano yun, doon pa lang sa number 1, alam ko totoo eh. lahat yung totoo. Kasi ano eh, yung bidding, lalo na kung ang amounts is less than 100 million, Alam na. pinag-uusapan na lang yan eh. Alam na. Kunyari, ang isang distrito ng DPWH o even yung mga politiko, nagme-maintain lang sila ng 3 to 5 na contractors. No? Kung hindi man sila yung contractor kasi iba dyan, merong contractor talaga mismo, gumagamit ang mga dami na tao. Ngayon, assuming hindi siya ang contractor, meron lang siyang minemaintain na 3 to 5 contractors, alam nyo, pinag-uusapan na lang yan, nagtuturoan na lang yan. Ikaw ngayon, itong Project A, sa'yo yan ngayon. Project B, sa'yo. Bigayan na lang. Bigayan na lang. Minsan nagsishare pa ng kita. Kunyari, ikaw, Project A, bigyan mo tag 5% itong contractor B and C. Kung napunta naman kay contractor B, bigyan mo naman ng 5% yung A and C. Sip. Ganon talagang katindi ang sistema ngayon. Yung kultura dyan. Isipin nyo, kung hindi pa si PBBM naging presidente, hindi pa malalaman niya mga ganyan. Di ba? Halimbawa, competitive bidding yan. Supposedly, mga kumpanya malalaki, di ba? Sige, mag-compete kayo dyan para makuha nyo yung project. Halimbawa, isa lang. Ito talaga yung target ng contractor. May dami na dalawa, tataasan yung presyo para hindi nila makuha yung projects, di ba? Kanila din. Maraming Yung taong bayan. maraming sistema, maraming Tapos kung ghost project naman, no? Syempre pag ghost project, mas malaki mapupunta sa mga tiwaling public officials, no? Ang kasamaan palad nga lang, no? Ultimong mga nagbabantay o nag-inspection Inspector, sa mga projects na yan ay kasabot din. Ayun lang, mahirap dyan. Sad to say, no? Hindi ako magtataka kahit eto, nalaman ko rin naman na kahit sa barangay level COA auditors kasama sa hatian eh. Ang matindi rito, yung mga kababayan natin, Mga kababayan natin, hindi ako feeling nila may mapapalitan na yung secretary. Oy, sino yan? Mukhang may yan ka. May tip ka. Mukhang may mapapalit ang secretary ngayon kapag talagang napatunayan na mayroong mga kabulastugan. Alam naman natin si PBBM, ayaw niya ng mga ganyan, kaya ginawa nga niya itong isumbong mo sa Pangulo. Ang matindi pa rito, kahit kaibigan niya tatamaan dito kapag may ginawang kabulastugan at hindi niya kukonsintihin. And I think alam na nila. Alam na nila. Kasi Kaya, ultimo sa interview ni Pong Sandro kanina, di ba sabi niya hindi tamang Kongreso ang mag-imbestiga? Correct. Dahil may mga involved na kasama Under nila. ranks, yeah. Di ba? yung mga sagutan ni Sandro pang presidente, no? Napakagaling ng bata eh. Kaso bata pa eh. Hintayin natin. Marami pa naman. Yan ang maganda dyan mga kababayan dyan sa isumbong mo sa Pangulo. Direkta sa kanya yan, Sinabi mismo ni PBBM Luzona niya, kahit mamalapit sa kanya, hindi niya sasantuhin kasi mas importante
yung taong bayan dahil mas malapit yung taong bayan sa puso niya kaysa Yun dun ang talagang maganda mga sinabi niya. kaibigan niya. Totoo yan. Totoo. Ngayon, etong si PBBM, yung mga kaibigan niya, medyo kinakakabahan, hindi nakakatulog ng maayos sa gabi yan. Lalo na may mga ginawang kabulastugan na masisilip na kasi talaga binubusisi eh. Oh, ngayon paspas karipas na sila eh. Ha? Paspas karipas na sila Oo. sa trabaho. Even yung mga LGUs, Mm. mas binibilisan na nila yung kanilang pagtatrabaho. Kasi nag-i-inspection ng presidente. Oo. Pag nakikita nila, ako, malilintikan yan. Pag binisita sila ni Secretary Amena, walang sabi-sabi yun. Oh, correct. Magugulat na lang si Secretary Amena pangandaan pa, bastonera ng budget yan. Mm. Kaya yan ang iingatan nila. Ngayon, etong si konektado pa rin dito, si Ramon Ang. Aba. Ha? Si First Lady pa lang nasa likod niya. Diyan, ikaw na nga magkwento. Valerista, ito naman yung ibig sabihin, ito naman yung solusyon. Oh. No, kanina pinag-usapan natin yung pag-audit, papanagot Ah. sa mga nambulsa ng pera ng taong bayan. Ito naman yung solusyon sa ating Problema. flooding, Ah. sa ating pagbabaha Ah. no? sa Metro Manila at sa buong bansa. No? Dahil itong tao na pinag-usapan natin, si Mr. Ramon Ang, na presidente ng San Miguel. San Miguel Corporation, ay nag-offer na siya na daw magsosolve ng Problema sa baha. no, at no cost to the government. So, yun ang maganda dyan. Yun yung maganda pakinggan. Zero cost sa government. Oo. At tinawagan lang pala siya ni First Lady dyan. Yun ang malupit doon. Ka-BBM, May no? video tayo, may video tayo. Panoorin Pakinggan natin muna yung natin yung video bago natin pag-usapan. Dahil napakagaling. Tawag sa akin si First Lady. To be exact, para factual. Istigan ko. Itakbo kagad din. In-organize ko kagad yung mga team natin. May dalang drone. Ang San Miguel Corporation po na in charge sa construction ng MRT-7. Dinulog na po nila ang mga panawagan na ayusin itong mga nakakadagdag sa pagbaha dahil sa mga bara, sa mga drainage o sa pagbagsak ng tubig mula sa skyway. Binibilisan na po nila ang pag-address sa mga problema ito. Yan, ha? Alam niyo mga kababayan, malaki pala ang papel ni First Lady Luis Araneta Marcos sa pagbuo ng ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at ni Ramon Ang. Yan. Hindi maikakailaan na malalim ang tiwala ni Ramon Ang sa mag-asawa kasi nga alam niya at napatunayan niya hindi kurakot ang ating presidente. At may nagagawa. Kasi Oo. tinan mo yung pribadong sektor na, hindi lang si Ramon Ang, even yung paggawa ng Pasig River Esplanade, di ba? Nagtitiwala sila sa gobyerno, sa first couple, kaya mag-i-invest sila ng libre, di ba? Magbibigay sila ng tulong. Kasi kung galit ka sa presidente, Oo. galit ka kay First Lady, hindi ka maglalabas ng millions of pesos para tulungan siya. Kung may Kasi gusto mo, pagdududa ka. bumagsak ka eh, di ba? Ako Yung gusto mo siya nagagalingan bumagsak. talaga ako sa instinct nitong si First Lady, no? Grabe, Mm. no? Siguro, naisip niya, ito si Ramon Ang, matagal na tumutulong to. Di ba siya yung ng mga rivers? Pasig ng River, mga, Pasig River. mga Basura. basura, yung mga water lilies, saka hinuhukay pa yan para mas lumalim yung mga rivers natin, no? Immediately naisip niya si Ramon Ang. Kaya tinawagan niya para sabihin yung tungkol sa mabagal na daloy ng tubig sa mga rivers. Tapos sasabihin na naman ng mga beater nangingialam na naman si First Lady dyan. Oh. Alam Bakit niyo, ito na nga yung ginawa? alam niyo ako, hindi ko alam yan. Kung hindi pa lumabas yung video na yun. Oo. Kasi hindi si First Lady mahilig mag-post sa Facebook niya, ganyan, sinabihan ko si Ramon. Hindi naman kasi Hindi kasi epal si First Lady. Ayun, na hindi kasi siya epal, kaya hindi na, kahit ako, hindi ko nga alam kung hindi pa lumabas yung video na yan. Doon ko lang nalaman na Hindi natin malalaman. malaki pala tulong ni First Lady para si Ramon Ang mag-initiate ng kanyang tulong sa gobyerno. Paano? Gusto ni First Lady talaga na mag-succeed ang kanyang asawa. Dahil alam niya, kapag ang asawa niya nag-succeed, Nasira. nag-succeed, ang buong Pilipinas na magsasucceed. Ang Pilipino magsasucceed. No? At kapag nasira, ganun din ang Damay mangyayari. lahat. Damay lahat. Sinabi ng presidente yan sa kanyang press conference ng isang araw, no, na malaki talaga yung tulong ng private sector sa pag-address dito sa problema ng pagbabaha. Pero we have to consider din yung mga local government units, malaki din yung inyong trabaho, lalo na po dito sa Metro Manila, yung waste management. Diba? Kasi yung problema sa waste management, yan yung ina-actionan nila Ramon Ang. Imagine mo, i-address mo yung problema mismo, yung simpleng mga bara dyan sa estero, sa mga waterways natin, hindi na papasok yung grupo ni Ramon Ang. So, ibig sabihin, tama rin si PBBM. Hindi pwedeng iasa din naman kay Correct. Mr. Ramon Ang Oo sa naman. private sector. Oo Dahil naman. malaking papel ng LGUs tukol naman sa
basura. Itong waste management naman. No? Ayan, Solid so, waste management. So mga ka-BBM, napakabilis ang oras, kalahating oras kagad. Basa nga tayong comment. Sige, Pero sige, ang sige. gusto basahin dito, ibaba nyo nga yung 2 beses akong nag-absent. Malaking mortal sin yan. Sino ba yung 2 beses akong nag-absent? Ay, nabasa ko yan. Sino ba yan? Ibaba mo ang pangalan para masermonan. Dalawang beses. Sino yung 2 beses ako nag-absent? Anong Feeling ko, pangalan niya? nanood yan ng anong may event last time. Yeah, eh. sino yung Yung 2 beses ako Senate. Sa nag-absent? Senate, oo. Sino ba yung 2 beses nag-absent? Bakit ka nag-absent? Ayan. Yan. Si Sunflowers. Ako, Sunflowers. Oo, Naku. Suki natin Naku, suki natin Huwag mo na to, ah. pagalitan. Oo, naku, huwag po kayo mag-absent dito sa mga podcast namin kasi mortal sin po yung mga ganyan. Sabi ko nga kanina, you miss 1/3 of your life. You fail to Oo, watch basa pa, our comment. May oras podcast. pa. Basa Sige. comment. Yan, Nelita ni Juan Mateo. Ayan, good PM po. God bless po. Shoutout po sa inyo. At tas ito si Has Ilab, nagrereklamo nata, Villanueva, sa Bulacan, flood control. Oh, mukhang si Senator Villanueva ang sinusumbong niya. Ay, sabi ni Sunflowers, nakakapogi ang attire nyo ngayon, sir. Bumabawi ka lang eh. Absent ka kasi absent ka. 2 araw eh. Bawi ko naman eh. Bumabawi ka lang sa flower eh. Dapat pala mag-attendance tayo everyday, no? Oo. Kaya sa present, pag nandito kayo, nakikinig kayo, present dapat. Ito, Charming Rosal. Hello, ma'am. Hello, mga idol. Always watching from China. Ay, hello. Magandang ano ba dyan? Umaga? Yan. Shishi. Sabi ni Michael Geronimo. Geronimo, we support and love PBBM. Ay, thank you. Pare-pareho tayo. Oo. Oh, comment Sige pa. pa, comment. Kay Mines Misno. Oy, grabe ka, palirista ha. Pinapagalitan mo yung absent eh. Alam niyo, bawal kasi mag-absent. Kasi syempre, tuwing Miyerkules na nga lang, absent pa. Di ba? Dapat laging present para maganda Ito, yung may nagsabi. algorithm namin. Emelita Piacado. Piacado. Present lagi. Sir, Japan. Oy, shoutout. Konbanwa. Sige, i-comment nyo po kung nasaan po kayo, anong parte dito sa Pilipinas, ibang parte ng mundo, isa-shoutout po natin yan. Inuulit po namin, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa aming Salamat PBBM Podcast dahil ito ay malaking tulong na sa gobyerno. Yung panonood po ninyo, pag-share ninyo sa mga live namin, sa mga video namin, malaking tulong na rin sa gobyerno at kay PBBM. Yam? Mga kayaya, mga ka-BBM. Naku, ngayon pa lang ako ginaganahan. Parang bitin. Kung Last pwede 30 pa, minutes. 1 hour pa eh. Kaya-kaya pa eh. Kaso po si Kakopi merong foreign travel kaya kailangan namin magtapos ngayon. Pero yung mga nakakapanood po ngayon, yung mga naka-tune in, pakishare na lang po ang aming podcast para mas marami pa pong makapanood sa aming mga pinag-usapan. Okay, Magandang sige. gabi po. Ako naman po si Ka-Coffee. Last shoutout kay J-Per Villafuerte. Shoutout mga idol. Dr. Villafuerte here. Wow, Doktor, makikinig sa atin. From Cebu, a former DDS, but thanks to Ka-Coffee, naks naman na. Namulat ako sa katotohanan. Yan po ang pinapakalat ng grupo namin. No? Ito po yung katotohanan. Bawal po ang fake news. Maraming salamat po sa mga sumama at magkita-kita po tayo. So yan, next mga Wednesday. ka-BBM, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong gabi. Hindi ko na mapahabain. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat. Bye!